Good afternoon, Mr. Jason Esquivel. We are here to interview you about your job as a web manager. What information technologies are used to store, catalog, and retrieve content? Kadalasan ginagamit namin yung cached version sa mga search engines, Bing, Yahoo, o kaya Google. Pagka mga older content na rin-retrieve. Pero kung mga medyo recently published lang, gumagawa kami ng backup. Bale, dinadownload namin yung copy from the website, papunta sa hard drive o server namin. What kind of information sources are used to supply the content? Ako as a researcher, kasi kailangan din namin mag-research ng mga topics for web content. Yung ginagawa namin, bali nagsisearch kagad kami sa Google about dun sa certain keyword or subject na yun. Tapos yung best na results na lalabas, yun yung kinokopya namin na URLs para ma-distinguish namin kung ano yung mga best o mga missing na information tungkol dun sa content. Tapos, once na analyze na namin yung content ng mga competitors, doon na namin linilist sa sarili namin para yung content na gagawin namin medyo mas comprehensive compared dun sa mga competitors. What is the organizational structure for managing the content? Yung pinakasimula kasi yung ginagawa namin sa pag-produce ng content, bale brainstorming muna. Tapos usually yung kailangan lang talaga sa grupo, isang copywriter, isang link builder, tsaka isang content strategist. Tapos yung ginagawa namin kadalasan sa brainstorming, topic research, kung ano muna yung topics na kailangan namin gawin. Tapos next, yung contact list, contact building na. Kasi once na gawa na yung content, parang kailangan na namin i-market yung content. Parang sa industry namin, yung tawag namin doon, ang link making. Let's say ako yung head nung team. Ako muna yung nag-iisip ng ideas para sa content. Tapos, kung ano yung mga kailangan i-highlight na format o mga kailangan i-highlight na information na dapat nandun sa content, i-assign sa copywriter. Tapos yung link builder, siya yung mag-gather ng contact list para once na ipapublish na yung content, pwede na namin ikalat. Parang mag-outreach kami sa bloggers, reporters, para kumalat yung content. What are the main content management issues today? Tingin ko, actually sa tingin ko ngayon, yung pinaproblema kung paano minamarket yung content. Kasi kadalasan, gumagawa na sila ng magandang content, pero hindi nila minamarket. Kumbaga, let's say, gumawa ako ng listahan ng top 1,000 Pinoy vloggers. Tapos, once na-publish na yun, nandun na lang siya, wala nang gagawin. Unlike ng mga medyo veterano na sa industry namin, yung ginagawa nila, pagka meron sa gano'n ka-powerful na content, minamarket nila through email outreach, Twitter, Facebook, Reddit, Dig. Pero yung minsan kasi, akala ng iba, once na-share mo na, okay na. Pero kami, ginagawa kasi namin, bago namin i-launch, nagko-contact namin ng may ibang tao para i-signal sila na meron kaming upcoming na magandang content, tapos newsworthy siya, baka gusto nyo i-check out pagka na-publish na. Tapos yung mga kasama sa listahan namin, mga kadalasan mga news reporter na related sa industry namin yung sinusulat. Tapos mga influential na tao sa Twitter na medyo enthusiast sa Tapos isa pang issue siguro sa content management system naman siguro. Kadalasan kasi di naman sa mga Pinoy lang, pero iba rin. Mahilig sa complex na paggamit ng CMS. Minsan kasi pagka masyadong complicated yung pina-outsource nila na website, once na umalis na yung tao na gumawa ng website nila, mahirapan na sila na i-edit yung files nila doon, mga ganun. Kaya parang mas obligado sila na mag-hire ng ka-level yung unang gumawa. Katapos, siguro compatibility rin, kasi kadalasan ng mga advanced na content management system, hindi rin compatible sa mga hosting services na ino-offer ng ibang known brands kagaya ng GoDaddy, HostGator. Kadalasan na mali ng hindi sila mahilig magpa-proofread, edit,
kulang din sa conversion rate. Once na gumawa ng content yung isang website, di nila inintindi kung makakapag-convert ba yun ng visitors. Kumbaga, once nabasa ba yun nung nagbasa ng content nila, parang makakompel ba yung nagbasa na bumili. Parang kulang sila sa engagement. Parang yun, yung tawag natin, conversion rate optimization. Actually, yung more part ng trabaho niyan, more on psychology. Bale, yun, parang practically tungkol siya sa pag-persuade ng tao na bumili o gumawa ng action after na mabasa yung content. Thank you for your time, sir. It was nice having you as our interview.